Kung lagi mong sinasabi, imposible yan, sa mga bagay na sobrang hindi ka panipaniwala, ihanda mo na ang sarili mo dahil para sa'yo ang mga facts na ito. Number 1. Hindi ka kailanman humahawak sa kahit na ano. Oo, may mga kamay ka pero ang totoo, hindi mo talaga nahahawakan ng isang bagay. Paano? Bakit? Seryoso? Ganito yon. Kapag hinahawakan mo ang mesa, hindi talaga dumidikit ang atoms mo sa atoms ng mesa. Ano ang nangyayari? Ang electrons, maliliit na bahagi ng atoms sa kamay mo, ay nagtutulakan ng malakas laban sa electrons ng mesa. Ito ang tinatawag na electromagnetic repulsion. Kaya yung solid na pakiramdam, hindi dahil nagdikit ang kamay mo sa isang bagay, kundi dahil yun sa puwersa na nagpapatigil sa atoms na magdikitan. Parang may invisible na pader sa dalawang bagay. Tinatawag itong electromagnetic repulsion. Sa totoo lang, may sobrang liit na distansya pa rin sa pagitan nyo, kasing lapad ng atoms, kaya technically, floating ka pa rin sa lahat ng hinahawakan mo. Number 2. May mga particle na kayang dumaan sa solid na pader. Hindi lang multo ang kayang tumago sa pader, may mga totoong bagay sa mundo na kayang gawin ito. Sa mundo ng quantum physics, may nangyayaring kakaiba na tinatawag na quantum tunneling. Dito, ang mga sobrang liit na particle tulad ng mga electron ay parang alon. Hindi sila basta tumatama lang sa harang. Dahil sa kakaibang katangian nila, may maliit na chance na makalusot sila sa kabilang side ng isang pader o barrier. Kahit parang imposibleng mangyari. Hindi ito teleportation, kundi tungkol sa isang probability. Sa mga malalaking bagay tulad natin o bola, halos imposible itong mangyari. Pero sa mga subatomic particle, talagang nangyayari ito. Ginagamit ito sa teknolohiya tulad ng tunnel diodes at scanning tunneling microscopes o STM na ginagamit ng mga scientists para pag-aralan ng sobrang liit na bagay sa mundo ng atoms. Bakit ito mahalaga? Dahil sa quantum tunneling, nagawa ng tao na gumawa ng mga sobrang sensitibong sensors o sobrang liit na electronic parts na ginagamit sa computers, smartphones at scientific instruments. Number 3. Mas mabilis magyelo ang mainit na tubig kaysa sa malamig na tubig. Na para bang pinaglalaroan tayo ng science. Pero legit ito. Tinatawag itong Bempba effect. Ganito yun, sa tamang kondisyon, ang mainit na tubig ay mas mabilis mag-freeze dahil mas maraming tubig ang nawawala sa evaporation. Mas malakas ang convection currents na nagpapalamig nito at mas kaunti ang dissolved gases na hindi nakaharang sa pagyelo. Hindi ito palaging nangyayari dahil depende sa container, temperatura at setup. Pero na-observe at na-document na ito sa maraming experiments. Subukan mo kaya magpalamig ng mainit na kape. Number 4. Lumulutang ang yelo dahil mas magaan ito kaysa sa tubig. Karamihan ng bagay kapag tumitigas o nagiging solid, mas bumibigat at lumulubog sa likido. Pero ang tubig ay kakaiba. Kapag nagyayelo, ang mga water molecules ay nagbubuo ng open crystal structure na parang sponge. Dahil dito, bumababa ang density ng yelo kumpara sa likidong tubig. Ang resulta, lumulutang ang yelo. Ngayon, isipin mo kung hindi ganito, kung lulubog ang yelo, magsisimula ang pagyayelo sa ilalim ng karagatan dahil walang mabubuong takip sa ibabaw, tuloy-tuloy ang pagkawala ng init. Kaya sa paglipas ng panahon, unti-unting nagyayelo ang buong dagat. Kapag nangyari yun, mamamatay ang halos lahat ng marine life. Kakaiba no? Pero ang weirdness na ito ang dahilan kung bakit may buhay sa Earth. Number 5. May mga kulay na nakikita ang mantis shrimp na hindi mo kailanman makikita. Para bang may third eye ang mantis shrimp. Pero ano nga ba talaga ang nakikita nila? Ang mantis shrimp ay may mga mata na kayang makakita ng ultraviolet light at polarized light. Mga klase ng liwanag na hindi kayang makita ng tao. Mayroon silang hanggang 16 na klase ng photoreceptors na nagbibigay sa kanila ng kakaibang paraan ng pagdetect ng kulay. Kumpara na lang sa tao na hanggang 3 lang, ang red, green at blue. Pero hindi ibig sabihin ito na mas detalyado o mas madami silang nakikitang kulay kaysa sa tao. Ang totoo, mas mabilis at mas direkta lang ang paraan nila sa pagkilala sa mga kulay, lalo na sa UV at polarized light na ginagamit nila sa panghahunting at pakikipagkomunikasyon. May mga parte ng light spectrum na totally invisible sa atin pero malinaw sa kanila. Kaya ayun, hindi sila nakakakita ng multo pero nakakakita sila ng mga liwanag at pattern sa dagat. Number 6. Patuloy na ine-edit ng utak mo ang realidad.
Kumbaga sa mundong ito, walang raw, may delay. Karaniwang tens to hundreds of milliseconds dahil pinoproseso ng utak ang liwanag, tunog at galaw bago mo pa makita. Ibig sabihin, ang ngayon na nakikita mo ay reconstructed version ng realidad base sa sensory input at prediction ng utak. Isipin mo ang live broadcast na may konting delay, diba? Ang present mo ay hindi talaga present, kundi past na. Number 7. Nagbabago ang alaala mo sa tuwing naaalala mo ito. Sa neuroscience, tinatawag itong memory reconsolidation. Kapag inaalala mo ang isang memory, ito ay nagiging unstable muna, tapos isinusulat ulit ng utak na may posibleng pagbabago. Kaya hindi perpektong recording ang memory. Ito ang dahilan kung bakit madalas hindi tugma ang eyewitness accounts kahit sincere ang nagsasalita. Kaya kung tatanungin ka ni Charo Santos, maalaala mo kaya? Hindi eksakto, pero pwede na. Number 8. Hindi galing sa katawan ang nararamdaman mong sakit, kundi sa utak. Ang injury ay nagpapadala ng signals, pero ang utak ang nagde-decide kung gaano kasakit ang mararamdaman mo. Kaya, posibleng malubha ang sugat pero kaunti lang ang sakit. Maliit ang injury pero sobrang sakit ang pakiramdam. Factors tulad ng attention, emotion, stress at expectation ay direktang nakakaapekto sa pain perception. Kaya ang sakit ay experience ng utak, hindi simpleng damage report ng katawan. Kaya, totoo ang mind over matter. Utak ang mismong nagpapasya kung gaano kasakit. Number 9. Nag-uusap ang mga puno sa ilalim ng lupa. Puno, nagmamaritesan sa ilalim ng lupa? Kanino naman kaya sila may issue? Hindi, walang tsikahan na nangyayari, kundi fungal networks na tinatawag na mycorrhizal networks o mas kilala bilang Wood Wide Web. Sa pamamagitan nito, ang mga puno ay pwedeng mag-share ng nutrients tulad ng carbon at nitrogen sa mga bata o mahihinang puno. Magpadala ng chemical warning kapag may pest o sakit. Isa itong cooperative system na mahalaga sa kalusugan ng buong gubat. Number 10. Umiikot ang Earth ng sobrang bilis, humigit kumulang 1,670 kilometers per hour. Sa equator, ang Earth ay umiikot ng halos 1,670 kilometers per hour. Hindi mo ito ramdam. Simple lang ang dahilan. Kasama ka sa pag-ikot. Tulad ng pagsakay sa eroplano na smooth ang lipad, kapag constant ang bilis at walang bigla ang pag-accelerate, parang wala kang mararamdamang galaw kahit talagang mabilis kayong lumilipad. Hinihila ang tao ng gravity at ng atmosphere ng Earth, kaya sabay-sabay ang galaw ng lahat. Number 11. May sariling isip ang mga braso ng octopus. Hindi literal na may utak bawat braso, pero mahigit kalahati ng neurons ng octopus ay nasa mga braso nito, hindi sa central brain. Kaya dahil dito, kaya ng bawat braso na mag-sense, mag-decide at gumalaw ng semi-independently, kahit walang direktang utos mula sa utak. Ito ang dahilan kung bakit sobrang flexible at intelligent ang galaw ng octopus. Number 12. May jellyfish na immortal. Ang Turritopsis dohrnii, na kilala bilang immortal jellyfish, ay may kakayahang bumalik sa juvenile polyp stage matapos maging adult. Kapag nasa stress o injured ito, nire-reset nito ang kanyang buhay sa pamamagitan ng cellular reprogramming. Parang bumabalik sa baby form para magsimula ulit. Restart. Pero hindi ito immune sa predators o sakit, kaya pwede pa rin itong mamatay. Pero technically, hindi ito tumatanda sa normal na paraan, kaya halos walang hangganan ang buhay nito. Number 13. Kayang makasurvive ng tardigrades sa space. Ang tardigrades o water bears ay kabilang sa pinakamatatag na organismo sa Earth. Kapag sobrang hostile ang environment, kaya nilang pumasok sa cryptobiosis, isang state kung saan halos zero ang kanilang metabolism. Sa ganitong kondisyon, halimbawa kung ilalagay sila sa outer space, kaya nilang tiisin ang vacuum ng space, matinding radiation, matinding lamig na aabot sa negative 272 degrees Celsius at maging near boiling temperatures sa maikling exposure. Kapag bumalik ang tubig at normal na kondisyon, mabubuhay ulit sila. Parang walang nangyari. Life goes on and on. Anong fact ang pinaka-na-surprise ka? Lahat yan nakakamangha pero parte ng kakaibang mundo ng science.
Napakarami pang iba na hindi mo siguro paniniwalaan sa umpisa, pero laging may scientific explanation sa mga misteryo ng mundo na sasagutin natin ulit next time. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell